Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Yan, dadako po tayo sa pakikinig po sa salita ng Panginoon. Dahil ang isang pong gawain na wala po ang salita ng Diyos ay hindi po kumpleto. Kaya kumpletuhin po natin. Nagsamba po tayo sa ating Panginoon. Ngayon naman, gagamitin natin ang ating mga tenga para po pakinggan ang kanyang mga salita. At salamat po dahil nakikita po natin, talagang nakafocus po tayong lahat. Kaya wag na po nating patagalin, pero bago po tayo magsimula, pwede po bang samahan niyo akong muli sa isang maikling panalangin? Hallelujah! Salamat po, dakilang Diyos. Sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, na binigyan mo po kami ng hininga, ng buhay, O God, para po magampanan muli ang mga bagay na gusto mo pong gawin ng bawat isa. At Lord, makikinig po kami ng iyong banal na salita dahil siya po ang magiging gabay namin. Siya po yung doon po namin malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan po na yan ay magpapalaya po sa bawat isa. Kaya hinihiling po namin ang Espiritu Santo mo, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan para po ipaunawa at itanim sa aming mga puso, sa kaibuturan ng aming mga puso, ang iyong mga banal na salita. Gamitin mo lang ako, Panginoon, dahil wala po akong kapangyarihan na makapagligtas at makapag-ayos po ng mga buhay ng bawat isa. Pero ikaw, Lord, na aming sinasamba, ay tanging may kapangyarihan para ayusin ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, ang pag-aaralan po natin, mga kaibigan, ay ang the work of the Holy Spirit. Okay, ano po ba ang ginagawa? Paano po ba kumikilos? Ano po ba ang epekto ng Holy Spirit sa ating mga buhay? Kasi kung mapapansin po ninyo, every time na may magbabahagi po ng salita ng Panginoon, laging nababanggit na kailangan po nating mapuspos, kailangan po nating mabautismuhan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Bakit po importante yun? Bakit hindi ba pwedeng magbahagi ng salita ng Panginoon na hindi po nababanggit ang Holy Spirit? Bakit kaya napaka-importante? Bakit laging nababanggit? Kasi po, mga kaibigan, ang Holy Spirit po, kung titingnan po natin, di ba, kung nananalangin tayo in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po kasi, siya po yung ikatlong persona ng ating Diyos. Okay? Na siya pong kumikilos ngayon sa ating kalagitnaan. Kaya nauunawaan po natin ang salita ng Panginoon. Bakit tinutusok yung ating mga puso? Bakit parang nasasaktan tayo? Bakit parang nakokonsensya tayo? Bakit parang ipinapaalala ng ginaguide tayo ng Panginoon? Ngayon na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, unti-unting nababago ang ating mga buhay. Yan po ay dahil sa pagkilos po ng Holy Spirit sa ating buhay. Okay? Kaya pag-aaralan po natin para mas maunawaan po natin, at kapag naunawaan po natin ang ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay, we will desire, magiging excited tayo, magkakaroon tayo ng interest na palaging hilingin siya na pumasok sa atin at puspusin tayo ng kanyang presensya. Okay? So, ang unang-una po ay tignan po natin sa John chapter 14 verse 26. Tignan nga po natin sa John chapter 14 verse 26. Ano po ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Paki-flash po ang John 14:26. Okay, sabi niya dito, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang advocate, ang helper, ang tutulong sa atin na walang iba kundi ang Espiritu Santo ng Panginoon or the Holy Spirit na ibibigay ng Diyos Ama. Sabi niya sa mga disciples niya, si Jesus po ito na nagsasalita sa kanyang mga disciples. Kasi nung aakyat na po ang Panginoon sa langit, dahil alam po natin na si Jesus ay dumating po dito sa lupa para siya ay makipamuhay sa mga tao, para ituro po sa atin kung paano po tayo magiging banal at magiging tuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Pero alam po natin na siya ay namatay sa cross. Inako niya lahat ang ating kasalanan, inako niya lahat ang ating mga sakit, inako niya lahat ang ating mga kahinaan, at ipinako niya lahat doon sa cross. Okay? At namatay siya doon. It is finished, sabi niya. And then, ibinigay na niya yung kanyang huling hininga sa Diyos Ama sa langit. Pero ang maganda doon, nag-resurrect ulit siya, nabuhay siyang muli. Kaya, yung kapangyarihan po ng ating Panginoon ay talagang nandyan po. Kasi nabuhay siyang muli, hindi po siya nanatili sa ilalim ng lupa. Hindi po siya nanatili sa tomb, doon sa grave, okay? Nabuhay siyang muli.
Ang ibig sabihin, kayang-kaya niyang gampanan ang lahat po ng kanyang ipinangako na nalalaman natin at natututunan natin sa Biblia. And after po siya na nabuhay muli, ay kailangan niyang bumalik sa Diyos Ama sa langit, sa kaharian ng Panginoon doon sa langit. At nung iiwan niya na yung mga disciples, ay nalulungkot yung mga disciples. Sabi nila, paano na yan? Sino na ang magtatanggol sa amin? O sino na ang magtuturo sa amin? Sino na ang gagabay sa amin? Sabi nila kay Jesus, at ang sabi ni Jesus sa kanila, I will not leave you orphans. Hindi ko kayo aabandonahin. Hindi ko kayo uulilahin. Hindi kayo mauulila. Dahil magpapadala ang Diyos Ama ng tutulong sa inyo. Ito na yung binabasa natin ngayon. Magpapadala the Holy Spirit whom the Father, capital F, ibig sabihin God the Father, will send in my name. Ay tuturuan niya kayo sa lahat ng bagay, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Ayan. Yan po ang isang gagawin po ng Holy Spirit. Tuturuan po niya tayo sa mga bagay-bagay na kailangan nating gawin. At i-remind, hindi lang tayo tuturuan, kundi ipapaalala din. Kaya mapapansin po ba ninyo mga kaibigan na habang nagba-Bible study po tayo at pagkatapos ng Bible study, itutuloy po natin ang mga gawain natin sa kung ano-anong nasaan man po tayo, ano? At minsan natitempt tayo. Okay, you can take out the verse please. Natitempt tayo minsan na gumawa ng kasalanan. Natitempt tayo na bumalik sa dati nating ginagawa. Natitempt tayo na magsinungaling. Natitempt tayo na magchismis. Natitempt tayo na siraan yung ating kapwa. Natitempt tayo na magplano ng paghihiganti sa ating mga puso at isip. Pero habang natitempt ka, ipinapaalala ng Panginoon na, Ops, anak, di ba binago ko na ang puso mo? Ops, anak, di ba mali yan? Natitempt ka na mangupit, natitempt ka na magnakaw, Natitempt tayo sa lahat ng bagay dito sa mundo. Pero dahil napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ang isang trabaho ng Holy Spirit sa ating buhay is ipaalala yung napakinggan mo. Para habang ikaw ay nagpaplano, habang tayo po ay tinutukso ng demonyo, kasi alam nyo, ang demonyo, tukso yan eh. Siya yung pasimuno ng tukso eh. Gumagalaw siya sa ating kapaligiran para ikaw at ako ay sumunod sa kanyang kalooban. Kasi ang balak ng demonyo, dalhin tayong lahat sa impyerno. Hindi kasi siya makagawa ng sarili niyang kingdom. He can never create. Wala siyang kapangyarihan na gumawa ng tao na sarili niya. Kaya ang gagawin niya, yung mga tao ng Diyos, yung mga nilikha ng Panginoon, yun yung tinutukso niya para sumunod sa kanyang kalooban. Pero salamat sa Panginoon, kapatid. Noon po ay naging instrumento tayo ng demonyo para tayo ay gawin ang kanyang kalooban, para maging masama. Pero ngayon po ay instrumento na tayo ng Diyos para gawin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Palakpak naman dyan para sa Panginoon. Hallelujah! Diba? Ang dami nating kahinaan, ang dami nating kamalian sa buhay, pero inaangkin tayo ng Diyos na sabi niya, You are my people. You belong to me, sabi ng Panginoon. Kabahagi ko kayo mga anak, sabi ng Diyos. At yan po ang ipinapaalala ng Holy Spirit. Tinuturuan niya tayo. Kaya yan naiintindihan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, kung wala po ang Holy Spirit, hindi po namin kayang magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po pwedeng gamitin ang sariling isip o talino. Wala po tayong yung talino po ng tao. Kahit po valedictorian ka, o kaya cum laude, summa cum laude, yung talino po ng tao na yan, ay filthy rags lang yan sa harap ng Panginoon. Wala yan. Wala sa katiting, sa katalinuhan ng ating Panginoon. Pero bakit kaya? Kahit hindi tayo nakapag-aral, kahit hindi tayo nakatuntong sa eskwelahan, alam niyo po, meron po tayong pastor. No read, no write po siya. Hindi siya nakakabasa. Siyempre, kung hindi ka nakakabasa, hindi ka nakakaintindi. Di ba? So, no read, no write po siya. Pero alam niyo po, nung nakapaniwala po siya sa Panginoon, tinanggap po niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas niya. At nagpagamit siya, alam niyo po ang isang milagro, natutunan niyang magbasa at naintindihan niya ang salita ng Diyos. Yun yung kadakilaan ng Panginoon, yung maintindihan mo ang salita ng Panginoon, yung maintindihan mo ang plano ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jeremiah,
Wala akong pwedeng ipagmalaki, wala akong sasakyan, wala akong yaman, wala akong karangyaan na ipagmamalaki sa mundong ito. Pero may isa akong ipagmamalaki. Yan ay ang makilala ko at maunawaan ko ang ating Panginoon, ang plano ng Diyos sa aking buhay. At yan po ay ating kayamanan. Kaya ikaw kapatid, mayaman ka. Kahit wala kang sasakyan, kahit wala kang bahay, mayaman ka kapatid dahil nauunawaan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah! Kaya yan po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Ang pangalawa po na ginagawa ng Holy Spirit ay nasa Romans chapter 8 verse 14. Basahin nga po natin ang Romans chapter 8 verse 14. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Kung sino man ang ginaguide or ginagabayan ng Espiritu Santo, kung sino man ang nagpapagabay na pinapahintulutan niya na magabayan siya ng Holy Spirit ng Panginoon, ay anak ng Panginoon. At titignan natin sa Galatians 5:16. Sige, Galatians 5:16. Ano ang sabi niya? So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Sabi niya dito, hayaan nyo nagabayan kayo ng Holy Spirit ng Panginoon para hindi ninyo magawa yung mga bagay na kinalulugdan ng inyong mga sarili. Okay? Kasi alam niyo po may dalawang naglalaban sa ating buhay. Yung kalooban ng Holy Spirit na Diyos na gumagabay sa atin, na kakalugod sa ating Panginoon, at yung kalooban po ng ating laman. Okay? You can take out the verse, please. Yung kalooban ng ating laman. So, alam nyo, yung kalooban po ng ating laman ay always po na kontra sa kalooban ng ating Spirit, ng Holy Spirit ng Panginoon. Yung gusto ng Holy Spirit, magpuri ka sa Panginoon. Yung gusto ng laman, ayoko. Ayoko kasi nakakahiya. Ayoko kasi, para naman kaming mga crazy people, para kaming mga luka-luka, mga loko-loko na nagtataas ng kamay, pumapalakpak. Pero alam nyo ba, bilin po ng Panginoon na tayo po ay pumalakpak. Bilin po ng Panginoon na tayo po ay magtaas ng ating kamay. Kaya wag po kayong magtaka, mga kaibigan. Bakit kaya during praise and worship, pumapalakpak tayo? Bakit kaya kailangang magtaas ng kamay? Laging sinasabi ng MC na, itaas mo natin ang ating mga kamay at iwagayway. Bakit kailangan? Hindi ba pwedeng kumanta lang dyan at basta ano na lang? Hindi po. Sabi po ng Panginoon, all who has breath, lahat ng may hininga, pumalakpak. Lahat ng may hininga, magtaas ng kamay at purihin ang Panginoon, sambahin siya. At alam niyo po, habang itinataas po natin ang kamay, ang ating kamay at pumapalakpak para purihin ang Panginoon, kumikilos po ang Diyos. Kahit sa simpleng bagay na yan. Alam niyo, ito lang yung kapalit na hinihingi ng Diyos. Hindi niya sinabi na bayaran din natin ang ating dugo, ang kanyang dugo na umagos sa cross. Hindi niya sinabi na ipako din natin yung ating sarili sa cross para mabayaran natin yung pagkakatubos ng ating mga buhay, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin lang po natin, sambahin siya sa mga simpleng bagay na bilin niya at kautusan niya. Kaya sabi niya, pumalakpak kayo, itaas niyo ang ating mga kamay. Yun ang sabi ng lumundag kayo, sumayaw kayo. Kaya hindi po pagiging luka-luka o pagiging siraulo ang pagpapalakpak at pagtaas ng ating mga kamay. Tingnan ninyo ang mga sa sports, di ba? Kung kunwari, o sa boxing. Napalaban ang ating pambansang kamao, si Pacquiao. Yes! Di ba? Kapag nanalo siya, nakasuntok siya. Yes! Ganun tayong lahat. Ganun tayong lahat. Pero kapag may sakit ba tayo, ililigtas kaya tayo ng ating chinichiran na tao? Yung mga basketball players kaya, na pinapalakpakan natin every time na nakakashoot sila sa ring, kapag ba nagkasakit tayo, o kaya may nararamdaman tayo, o kaya nadidepress tayo, natutulungan kaya tayo ng mga basketball players? May magagawa kaya silang milagro sa ating kalagitnaan kung tayo po ay nangangailangan ng tulong? Wala po, mga kapatid, dahil tao lang po sila. Siyempre tutulong sila sa mga gusto nilang tulungan, pero hindi sa lahat. Tao sila, limited sila. Pero ang Panginoon, kapatid, habang chinicheer natin siya, yes Lord, salamat sa iyong pagmamahal, yes Lord, pinupuri kita dahil buhay ako, Panginoon. Chinicheer mo ang Panginoon.
Tinataas mo ang kamay mo, pero sa oras po na ikaw ay nangangailangan, nandyan ang Panginoon, tawagan mo lang siya. Dahil yan ang kanyang pangako. Kayang-kaya kanyang iligtas. Alam niyo po si Peter, hiniling niya na lumakad din siya sa tubig, sa ibabaw ng tubig na hindi lumulubog. Tapos nakalakad naman siya, naka-experience siya ng milagro. Pero dahil nakita niya yung mga alon, ayan, nagduda siya, ay Lord! Tapos lumubog siya dahil sa kanyang pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Ayan, lumubog siya sa tubig, nalulunod na siya. Sumigaw siya, Lord, help me, tulungan mo ako, Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Inunat niya kaagad yung kanyang kamay. Iniunat niya kaagad at tinulungan niya, iniahon niya si Peter. Tsaka niya pinagalitan. Alam niyo kung bakit nalunod si Peter? Kasalanan niya eh. Kasalanan ni Peter kung bakit siya nalunod. Pero regardless, kung kasalanan mo, kung bakit ka nagkakaganyan, or bakit tayo na humantong sa mga kinahantungan nating gulo sa ating mga buhay. Pero kahit kasalanan mo, kung tatawag ka sa Panginoon, iuunat ng Diyos ang kamay niya para sa'yo. Naisulat ang Biblia para makita natin yung grasya at habag ng Panginoon sa atin. Naisulat ang mga examples na ito para makita natin yung tindi ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Na kahit kasalanan mo pa kung bakit ka napariwara, kahit kasalanan mo pa kung bakit nagkagulo-gulo ang buhay mo, na kahit kasalanan mo pa kung bakit nagkaganyan ang ating mga sitwasyon, pero kung tatawag ka sa Diyos, iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay para iahon ka. Amen po ba mga kapatid? Napakadakila po ng ating Panginoon. At yan ang itinuturo ng Holy Spirit sa atin. Ginagabayan niya tayo para hindi na natin balikan yung dati nating ginagawa. Kasi gusto ng Panginoon na maituwid ang bawat isa. Amen? Kaya kailangan nating hilingin palagi, Lord, help me. Puspusin mo ako ng yung banal na espiritu. Ano? Kaya yan, kailangan yan din po ang kaparte ng ating panalangin. Ano pa ang gagawin ng Holy Spirit sa atin? Kung bubuksan po natin ang Romans chapter 8 verse 26. Gusto kong basahin natin sa Tagalog. Romans 8:26, please. Okay. Tinutulungan niya tayo, ito ang isa pang ginagawa ng banal na espiritu ng Panginoon sa atin. Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan, okay? Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ito po ang isang ginagawa po ng Holy Spirit sa atin. He helps us in prayer. Tinutulungan niya tayong manalangin. Kasi minsan hindi natin alam kung ano bang ipapanalangin natin. Hindi natin alam kung ano ang hihilingin natin. Okay, you can take out the verse, please. Hindi natin alam kung ano ang hihilingin natin sa ating Panginoon. Okay? So, ayan po. Tinutulungan niya tayo. Kaya minsan, di ba, kapag mayroon kang sitwasyon, for example, hindi mo alam kung paano mo uumpisahan ang iyong prayer. Gusto mong umiyak pero hindi mo alam kung paano ka ba magsasabi sa Panginoon ng pangangailangan mo. At ito po ang isang napakagandang regalo ng Diyos sa atin. Kapag po tayo ay pinuspos ng banal na espiritu, meron po siyang regalo, meron po siyang gift of the Holy Spirit na tinatawag po natin na speaking in tongues. Nakakapagsabi po tayo sa pamamagitan po ng makalangit na lengguwahe na ginagamit ng Panginoon. Kaya wag po kayong magtaka. Just in case you will really sincerely ask the Lord na punuin ka at puspusin ka ng banal na espiritu, huwag kang magtaka kung may lalabas na syllable sa bibig mo. Minsan, la 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 la, or kaya ba 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 ba, o kaya da 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 da. Huwag kang magtaka kapatid. Yan ay makalangit na lengguwahe na ibibigay ng banal na espiritu sa bawat isa na tatanggap sa kanya. Kaya minsan kapag may nananalangin o kaya during the praise and worship, merong pagpupuri minsan na la 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 la, rabababababa, shanda da 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 da. Meron minsan nagaganon na mga praise and worship leaders natin,
Baka sabihin natin, ano kayang sinasabi ni brother o kaya ni sister? Huwag po tayong magtaka mga kapatid, dahil ito po ay isang lengguwaheng makalangit na ibinigay po ng Panginoon, ibibigay po ng Panginoon sa bawat tatanggap po sa kanyang banal na espiritu. Ano po ang gamit ng regalong ito? Ito po, kapag po hindi mo alam kung ano ang ipapanalangin mo, nabibigatan ka pero hindi mo alam ano ang rason, nalulungkot ka, nadidepress ka, nawawalan ka ng pag-asa, pero hindi mo alam kung paano mo idudulog sa Panginoon. Ito po yung gamit niya. Mag-speak in tongues lang po tayo. Oh, la 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 ba 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 da 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 da. Gaganon lang po tayo sa Panginoon. Yung Holy Spirit po ang magdadala ng mensahe sa ating Panginoon sa langit. Siya po yung magdadala ng kabigatan mo. Siya po yung magre-relay. Kasi hindi man po natin alam kung ano ang sinasabi natin na la 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 o kaya ba 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 o kaya da da da. Hindi po natin alam kung ano yun eh. Pero ang Holy Spirit po alam niya. At dahil nag-speak in tongues tayo, oh la 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 ba 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 da 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 da, gumaganon tayo. Yung Holy Spirit dadalhin niya yung mensahe na gusto mong ipadala sa Diyos Ama. Express po, walang delay. Kaya kung gusto nating tawagin ang headquarters ng langit, oh la 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 ba 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 ba. Manalangin tayo sa pamamagitan po ng regalo po, gift of the Holy Spirit na makalangit po na lengguwahe. Kaya wag po tayong magtaka mga kaibigan. Kung nananalangin tayo at sinasabi natin na, Lord, puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu. Tapos mananalangin ka, umiiyak ka. Tapos mamaya gumaganon ka. Yan po ay isang lengguwahe na naiintindihan po ng banal na espiritu. At siya na mismo ang magdadala sa ating Panginoon sa langit. Kaya siya ang namamagitan. He intercedes for us. He helps us to pray. Kaya yung hindi mo alam na ipanalangin or idulog sa Panginoon, tutulungan tayo ng banal na espiritu. Amen? Kaya yan po ang isang regalo po ng banal na espiritu sa atin. At ang panghuli po, marami pong ginagawa ang Holy Spirit sa atin, pero syempre, limitado po ang ating oras. Kaya ilan-ilan lamang po itong pinag-aaralan natin. Pero habang tayo po ay nakikinig, ay napupunan, di ba? Unti-unti po na pinupunan ng iba't ibang alagad ng Panginoon. At ang panghuli po sa umagang ito ay nasa Acts chapter 1 verse 8. Tignan po natin ang Acts Chapter 1 verse 8. Ano pa ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Sabi niya dito, ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Oh, hallelujah! Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula dito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Ayan. Ang isa pang ginagawa ng Holy Spirit sa atin ay nagiging matapang na tayo. Kung noon mahiyain tayo, kung noon ay takot tayo sa tao, nahihiya tayo sa ating mga kaibigan, kaselda, na ibahagi kung ano ang natutunan mo sa Bible study, o kaya ipag-pray sila, nahihiya tayo. Pero kung papasok at pupuspusin tayo ng banal na espiritu, you can take out the verse adding, banal na espiritu ng Panginoon ay, yan po, magkakaroon tayo ng kapangyarihan para magkaroon tayo ng boldness, ng tapang, ng courage para ibahagi din po ang ating natututunan. Yung testimony natin, di ba? Minsan nagte-testify tayo before na mag-start ang Bible study natin. Kung noon, takot na takot kang sabihin ang pagmamahal ng Diyos. Pero habang lumalaon at nagpapatuloy tayong nakikinig, ayan parang, ay alam mo kapatid, napakadakila ng Panginoon. O kung mayroon tayong mga kasamahan sa selda na may sakit o kaya may nadidepress o kaya pwede na nating sabihin na, kaya mo yan kapatid, mahal ka ng Panginoon. Halika, manalangin tayo. Diba? Nagagawa na natin yun dahil sa tapang na nanggagaling na ibinibigay ng Holy Spirit. Dahil yan po ang isang bagay na pinapagawa po ng Panginoon sa atin. Ang ibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya ito po, nandito po kami. Alam niyo, ang mga kapatid natin sa Canada, magmi-midnight na, maghahating gabi na sa kanila. Actually, ang oras na ito, sa atin dito sa Asia, okay lang kasi umaga natin. Pero sa kanila, midnight.
Pero bakit kaya sila nagsasacrifice? Bakit ba kailangan magpuyat para sa Bible study? Kasi ito po ay bilin ng Diyos na kailangan po nating tuparin. Na kailangan ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Amen? At hindi lang po kami ang gagamitin ni Lord. Pati po kayo. Kayo ay mga kabahagi ng Panginoon. You are the ambassadors of God in your own BJMPs. You are the ambassadors of God. Kayo ang ambassador ng Panginoon sa mga selda ninyo. Kaya ipaggamit po natin ang ating buhay sa Panginoon at wala pong imposible sa Panginoon dahil sabi niya kapag ang mga napuspos ng banal na espiritu ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya kapatid, meron kang kapangyarihan na magbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! So yan po ang ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay. That's why we need to desire to be filled with the Holy Spirit. Hilingin po natin na tayo po ay mapuspos ng banal na espiritu ng Panginoon. Kaya bago ko po ibalik sa ating MC, pwede po bang tumayo tayong muli? Tumayo po tayong muli at hilingin po natin na tayo po ay puspusin ng banal na espiritu ng Diyos. Hilingin po natin na tayo po ay palakasin at bigyan ng katapangan ng Panginoon para maging instrumento ng Diyos na maibahagi ang kanyang pagmamahal. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid? Itaas po natin ang ating mga kamay, wag po tayong mahiya. How about dyan sa Himamaylan City District Jail? Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Hilingin po natin na puspusin tayo ng Panginoon, ng kanyang banal na espiritu para makapagtagumpay po tayo sa mga bagay na ating pinagdadaanan. Okay? Sundin po ninyo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat dahil ikaw ang nagligtas sa akin. At napakaganda ng plano mo. Nakataas ang aking mga kamay na dumudulog sa iyo, Panginoon. At tinatanggap kitang muli, O God, bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Linisan mo ako, Panginoon. Alisin mo ang mga balakid sa aking puso. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. At hinihiling ko, Panginoon, na puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu. I-guide mo ako, Panginoon. Pangunahan mo ang aking buhay. At isulat mo ang aking pangalan sa libro ng buhay. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At bago po tayo umupo, gusto ko po kayong ipanalangin. Hallelujah! Salamat po sa mga anak mo, Panginoon, na nakapakinig at tumanggap sa iyo muli bilang Diyos at tagapagligtas nila. At wala po kaming ibang hangarin kundi po mapuspos ng iyong banal na espiritu as they have accepted you as their Lord and Savior. It's my prayer, O God, that right at this time, fill them with your Holy Spirit, O God. Let your anointing flow even right at this time. Sa mga screen po ng mga computer, hipuin mo sila, Panginoon. Lord, touch them, O God, in Jesus' name. Fill them, Lord. Fill them, Lord, with your Holy Spirit, Panginoon. Puspusin mo sila, Panginoon. At Lord, palakasin mo sila. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga kailangan, O God. Alam mo kung yung kanilang mga kahinaan at ayaw mo kaming maging mahina, Panginoon. Kaya, Lord, puspusin mo po sila. Touch them, Lord. Anoint them, O God. Anoint them, Lord. Anoint them in Jesus' name. Receive in the power of the Lord. Receive in Jesus' name. Receive the anointing. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Ora ba 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 ba. Ora ba 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 ba. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, at ikaw ang aming kaligtasan, Lord. Ito ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.